Siya po ay nagtapos sa San Carlos Seminary at sa Hebrew University sa Jerusalem. Dating Dean ng Studies of College sa Department ng San Carlos Seminary at ng Graduate School of Theology. Mabigat to. Naging consultant on fundamentalism ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines at ng Committee on the Clergy ng Second Plenary Council of the Philippines. Kasalukuyang parish priest at founder ng St. Peter's Parish at siya rin ang vicar ng Vicarate of the Good Shepherd. Ang haba, ano? Si Reverend Father Jerry Tapiador. Tama ba? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat at maligayang Pasko din sa mga nagdiriwang ito. 16 na taon ng pari ng Philippine Independent Church. Siya po ay nagtapos sa St. Andrew Theological Seminary at dating Executive Director ng National Priest Organization, kasalukuyan Executive Director ng Ecumenical Council for Alternative Theological Education at Regional Coordinator ng Council of the Church in East Asia na sumasakop sa Hong Kong, Taiwan at Pilipinas. Kasalukuyan Rector ng Church of the Holy Cross sa Loyola Heights, Quezon City, si Father Esagani Fabito. Ano ba? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo sa lahat. At 20 taon ng pasto ng Assemblies of God at head pastor ng Asian Christian Charismatic Fellowship. Siya po ay nagtapos ng Diploma in Bible and Theology sa Bethel Bible College. At kasalukuyang Secretary General ng Philippines for Jesus Movement, isang coalition movement ng may 300 born-again congregation sa buong Pilipinas. Si Reverend Jaren Lapasaran. Salamat. Magandang gabi po. Good evening po sa lahat. At Director ng Institute of Evangelical Ministry ng New Era College. At 36 na taon ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Walang iba kundi si Ministro Vivencio Pineda. Magandang gabi rin sa inyo lahat. Kami po ay nagtataka kasi, lalo-lalo sa mga Katoliko, kung bakit tayo iba-iba ang pagdiriwang ng Pasko. Merong hindi nagdiriwang ng Pasko. Meron yata ang iba pa ang presyo ng kanilang Pasko. Ano? Father, sa Katoliko, nagugulo ako sa ano. Siya kasi nakasitana. Sa Katoliko, bakit Disyembre daw? Una sa lahat, ang December 25 ay batay sa isang Roman calendar natin dahil talagang fixed na date yan. Ito ay kakaiba sa pagdiriwang natin ng yung tinatawag natin Holy Week or Easter na movable dahil batay ito sa Jewish calendar. And so, ang ginawa ay ginatayan namin ang Biblia, lalong-lalo na si San Lucas na sinasabi ay kailan ba talaga pinanganak ang ating Panginoon Jesus, and ito'y nangyari nung si Caesar Augustus ay nagpahayag ng isang dekreto na kinakailangan ang lahat ay magkaroon ng census, at yun nga ito'y nangyari nung si Quirinius ay gobernador ng Syria. So ibig sabihin ay may takdang panahon talaga na nangyari dahil talagang historical itong si San Lucas. Pagkaalam ko, Father, December 25 nung pinanganak si Cristo, gano'n ba? Hindi naman exactong December 25. Kaya lang, ang mahalaga dyan ay kinakailangan fixed ang date. Dahil ang sinusunod natin ay ngayon ay isang Gregorian calendar. Hindi talaga December 25 pinanganak si Cristo katulad ng pagkakaalam ng pangkaraniwang Katoliko. Hindi po nalalaman exactong date dahil hindi po binabanggit sa Biblia. Father, sa Aglipay sa inyo. Okay. Dino ba? Walang pagkakaiba doon sa sa nabanggit ni Father, yung history ng development ng Pasko. Na yung December 25, tama po yung sabi ninyo na ito ay hinango sa isang paganong festival noon. Wala pa ako sinasabi. Yung kanina. Yung kanina. Kasi nabasa ko dito parang pagano daw. Yung mga pagano noon, ang kanilang ipinagdiriwang ay yung kaarawan ng pagsamba nila sa araw, no? So ang mga Kristiyano nang ito ay ginawa nila what we call Christianized this pagan celebration, ginawang Christmas to emphasize the fact that Jesus Christ is the Son of Righteousness. Ayun, parang sinabay ho? Parang yung celebration na pagano, kinuha nila
at binigyan ng Christian symbolism. Oo nga, nakisabay na. No? So, doon na nag-ano yung December 25. But actually, it has to do with the season, the winter solstice na sinasabi noon. So, ang agreement po, December 25. December Pasko kayo. 25 din ang Pasko. pinagdiriwang. Okay. Sa Iglesia ni Cristo po, Sa Iglesia ni Cristo, kinikilala namin ang ating Panginoon Cristo. Pinanganak. Oo. Pinagagalak namin siya ipinanganak sapagkat siya ang tagapagligtas. Pero sapagkat ng Iglesia ni Cristo, siguro gaya rin ng alam, ang tanging batayan namin ay ang banal na aklat, ang Biblia. Sa banal na aklat, walang mababasang ang ating Panginoon si Cristo ay ipinanganak ng December 26. Maraming mga nagpapatotoo, dala ko iba't ibang mga aklat noon. At talagang hindi katanggap-tanggap ng ating Panginoon si Cristo December 25. So, hindi yung kinikilala na Iglesia ang December 25 na Nagsak na kapanganakan, petsa ng kapanganakan. sa Pasko. Ang Pasko ng Iglesia ni Cristo, ang Pasko ay tinuturo ng Biblia. Ano ito? Yan ang gusto kong basahin. Sabi, Anong petsa ho? May petsa ho ba? walang tiyak na petsa. Walang tiyak na petsa. Sapagkat ang tiyak na ang pagdiriwang ng Pasko o Pasko ng mga Iglesia ni Cristo Oo. ay kalahat ng panahon. At gusto kong basahin. Araw-araw kayo, Pasko. So, kung ang pag-uusapan ay ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko o Paskwa na sinasabi ng Biblia. Mari ba, Sige po. pakibasa ko? Ilang Nakatulad petsa yan yan? Ilang naman siguro? sa unang Korinto, 5:7 hanggang 8 ng Biblia. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Yan ang Pasko. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Anong libadura? Ano yun? Yun ang pampausa. Yun ang salitang figuratibo ng Biblia. Araw-araw. Sir, pupuntahan ko lang ho dito sa born-again Christian. Ang born-again Christian, walang tiyak na sinasabi ang Biblia ukol sa kapanahunan o sa date na tinatawag kalendaryo. Pero batay po sa Galatia 4:4, itong nasasabi ng Biblia, but when the time had fully come, God sent His Son. Nung naging kabuuhan ang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kung kailan ang kabuuhan ng panahon, yun lamang po ang nababanggit ng banal na kasulatan. Kung nangangahulugan, wala pong talagang date. At kung siguro madadalaw po, meron pagdiriwang ng Pasko, pero ang pagdalaw po sa mga iglesia ay sa mga simbahan at mga kongregasyon ay pinagdiriwang ang pagdating ng Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya araw-araw. Araw-araw din sa inyo. Araw-araw po. Parang sa iglesia rin. Kaya sabi po sa isang taong nagbabalik loob sa Panginoon, abay ang lahat ng kalangitan at mga anghel ay nagsasaya. At nagpinagdiriwang ang pagbabalik ng isang tao sa Panginoon. So sa Katoliko, paano natin sasagutin ganyan? Na wala silang eksaktong Pasko, kundi araw-araw ay Pasko sila. Sa atin naman, ang buong buhay nga ni Jesus ay nasa buong taon natin. Mahirap naman na araw-araw Pasko, tapos lahat ng ginawa ni Jesus ay araw-araw din. Yung ginagawa namin ay nasa tinatawag namin isang liturgical year. So ito ay talagang nahango sa Pasko na sinabi namin sabi niyo, na ang Pasko ay ang kamatayan at ang pag-aalay ng sariling Jesus para sa ating kaligtasan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya yun ang sentro talaga ng ating pagdiriwang. Kaya ang Pasko ay paghahanda nito. Kaya naging Pasko dahil batay nga sa Paskwa. Kaya ang date ng December 25 ay talagang nauukol bilang paghahanda para sa pinakamahalagang pagdiriwang na yon na ginaganap natin ayon sa mga kalendaryo ng mga Hudyo. Ito yung Passover. Kaya ang kalendaryo ng Hudyo mahirap intindihin kasi pabago-bago ito sa ating kalendaryo. Kaya mapapansin natin ang Holy Week ay pabago-bago din dahil batay ito sa buwan at nangyayari sa tulad ng sinasabi sa Exodo, ika-12 kabanata,
ito ay nasa ika-14 na araw ng buwan ng Abib. So ito ika-14 na araw, ito yung talagang full moon na ng ating. Kaya mapapansin natin, yung magdiriwang tayo ng Holy Week, ay talagang full moon. Hindi, December, yung Yes. Pasko. Yung Pasko. Kaya nga, yung Pasko, batay doon. Kaya binabalikan ngayon ang lahat ng araw. So bago yon Pasko ng pagkabuhay, yan ating paghihirap ni Jesus, ang kanyang pagtutukso. Tapos bago noon yung kanyang pagpapakita sa kanyang binyag, at bago noon ang Pasko. Kaya lahat ay naangkop sa buong liturgy. Basta tayo magpapaliwanag, yung maliwanag lang at mayroong mga kababayan tayo, siyempre hindi nakakaintindi gano'n sa Biblia. No? Pero may binabanggit, may binabasa ako dito na may question, sinasabing Oktubre daw. Yung kapanganakan ni Kristo. Bakit hindi natin masabi ang talagang kapanganakan ni Kristo para masabi natin na ang Pasko ay talagang kapanganakan ni Kristo? Buti yan, sumagot sa isang aklat ng Iglesia Katolika, The Externals of the Catholic Church. Ayan, sulat ni John Sullivan. Ganito ang nakasulat eh. There was a great diversity of opinion among ancient authorities as to the birthday of our blessed Savior. Many writers, especially of the Eastern Church, assigned an entirely different season of the year from that observed at present. Saint Clement of Alexandria quotes some who placed it on the 20th of April or the 20th of May. And a very common belief in the Orient was that our Lord was born on the 6th of January. Kung gayon, mapapansin natin, ito'y ibinatay sa pagkakaiba't iba ng mga opinion ng mga Catholic authorities, ng mga early fathers of the Catholic Church. But May ang Catholic nagsasabing, Church, hindi talaga naniniwala na December 25 yan, ganun din sakto ngayon. Ang December 25 ang tinagdanan natin dahil tinakda lang natin yan. Actually, tinagda din dahil sinusunod natin ang Roman calendar. So, ang Eastern churches ay medyo ibang kalendaryo yung sinusunod nila. Sa Iglesia yun, ganun din. Ganun din sa halos sa Katoliko. December 25. Sa born again. Sa minsan sa pananaw po natin siguro ay kung ipinagdiriwang natin ito sa lahat ng kapanahunan, siguro natataon yung kapanahunan ng Disyembre 25 ay parang sasabihin natin highlight of the celebration na kung saan ay lahat nagkakasama-sama. Pwede tayong pumili, pwedeng ilipat sa anong kalendaryo at anong oras o panahon, ngunit sa kaisipan na ating ginugunita, kinikilala ang pagdating ni Kristo, na siguro ay nabibigyan ang pagdiwang sa 25 ng Disyembre ng pinaka-culmination ng pagkilala ng kapanganakan ni Kristo. So, may pagkakilala tayo na dahilan sa halimbawa, magdaos ka ng Pasko sa ibang yung trabaho, yung sistema ng pagtatakbo ng trabaho, bakasyon, mga bata. Bakasyon, Abay, mukhang magugulo. So, nadadala na rin kayo? Dahil Nang nahulugan, ibig sabihin, dahil doon sa pangkalahatan na mayroong mga pagdiriwang na kung saan, halimbawa, sa tuwing ipinagdadiwang ang komunyon, yun ay binibigyan na papaliwanag ukol sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. Sa iba't ibang mga pagkakataon ng pagdiriwang. Nasasama na rin kayo? Dahil meron pong mga pagdiriwang, ngunit hindi iba sa regular na mga... Pero pag Pasko, nasasama na rin kayo mga... Merong mga pagdiriwang Kayo po, Iglesia ni Cristo po. kaya Nasasama na rin ba? gusto naming liwanagin ang panig ng banal na aklat eh. Kaya lang sinabi na araw-araw nagdiriwang kami ng Pasko o Pasko dahil sa ayon din sa aking binasa kung napansin. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ang pagdiriwang ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang ibig sabihin? Kaya pagka ang tao nabubuhay sa kalinisan at katapatan, sa pang-araw-araw na pamumuhay niya, Pasko yun. yan ang sinasabi ng Bibliang pagdiriwang ng Paskwa na ang Pasko ay ang ating Panginoong. Ayun. Okay. Magbabalik ko kami. Nakiusap nga tayo sa ating mga panauhin dahil mahirap intindihin sa pangkaraniwan natin mga viewers at maging ako sa aking sarili. Ang pagbabase natin sa Biblia tungkol sa kung bakit Disyembre 25 pinagdiriwang ng mga Katoliko, ng mga Glipay, Protestante at ganun din, 25. Ang araw ng Pasko sa Iglesia, sa ilang pang mga uri ng relihiyon, iba naman ang petsa sa Iglesia at ng born again, araw-araw araw ng Pasko. Father? Yes, sa atin naman, ang pinagbabasayan kasi ay ang mga ebanghelista na talagang nagbibigay ng kasaysayan at mga tinakdang petsa.
Like, kailan nagsimula ang Pasko? Nagsimula ito na, una, ang Anghel Gabriel ay nagpakita kay Zechariah. Ito yung nangyari sa loob ng templo. So, ang tawag dito is Feast of Tabernacles. Ngayon, ito ay bandang October. So, bilangin natin. Kaya pala nabanggit yung October. October, Okay, yan. oo. October. Ngayon, October, tingnan natin. So, tapos sinasabi na ang Anghel Gabriel nagpakita kay Maria sa unang kabanata ni San Lucas, talata 26, nung ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Bilangin natin yan. So, October, November, December, January, February, March. March, no? Kaya doon nagdalang tao si Maria, doon naglihi si Maria. So, March, ilang buwan ang kinakailangan para isilang ang ating Panginoon? Siyam. Tumpak ng Disyembre. Yun ang pinagbatayan. Kaya yun ang pinagbabatayan. Kaya March, ang pinagbabatayan ay yon si San Juan naman pinanganak ng June 24, no? Si Jesus naman, so another 6 months more ay December 24, 25. Sa bandang sa araw din na iyan, talaga ang kapanganakan ng Hindi nalalayo. ayon sa Yun Biblia. hindi nalalayo. Yes, oo. Minister Pineda. Ano natin matatanggap ang sinabi ng kinatawan ng Iglesia Katolika? Ito, Handbook of Catholic o Handbook of Christian Faith and Customs. Ito'y nilalathala nila. Pinatutunan ni Imprimo Putes, ni James Coleman, merong ni Hilobistat, ni Michael Noonan, mga Catholic authorities. Ganito sabi. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian, 275, had celebrated the feast of the sun god, Sol Invictus. Ito ba Yan sa kung saan. Saturnalia? Hindi. Yan ang tinatawag nilang mitra sa Diyos ng mga pagano. Mitra kung tawag. Sol Invictus, the unconquered sun on that day, December 25, was called the birthday of the sun. Yan, gawang pagano yan. Na-impluensyahan yung birthday ng isang Diyos ang pagano. Kaya sabi ito, it has sometimes been said that the nativity is only a Christianized pagan festival. Sino may sabi? Christianized pagan festival. Isinakristiyanong pagdiriwang ng mga pagano. Isipin nyo. Aglipayan, so paano po paliliwanag yun? Sa amin ulit, hindi namin masyadong binibigyan ng diin yung pizza. Magbago man ng pizza para sa amin, hindi yun makaka-apekto sa pananampalataya ng isang membro ng aming iglesia. Sa paningin ng isang Kristiyano, baguhin man ng pizza, hindi yun makaka-apekto sa aming pananampalataya na nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay naging tao at sa kanyang pagiging tao sa lubusan tao at lubusan Diyos at upang tayo ay kanyang iligtas, hanguin sa ating pagkakasala. Yun ang pangunahin sa aming pananampalataya. Yun ang binibigyan ng diin, no? Isa sa mga diin na aming binibigay sa araw ng Kapaskuhan. Na bagamat ating ipinagdiriwang yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo na ang Diyos ay naging tao, no? Sa pamamagitan ni Hesukristo. So yung Hesukristo na yon, sa kanyang pagiging tao at pagiging Diyos, siya ang nagkaloob sa atin ng ating kaligtasan at naghango sa ating pagkakasala. So para sa inyo, mas ang Pasko ay si Jesus Christ. Ganun ba? Ang Pasko ay yung pagiging tao, pagkakatawang tao ng Diyos. So, sa pamamagitan, sa pagkatao ni Hesukristo. Ayun. Kaya tinitingnan din namin yan, yung sabi kanina ni Father, sa amin ding simbahan, may sinusunod kaming liturgical season or liturgical calendar, no? Sa liturgical calendar niyan, ang unang panahon sa simbahan ay yung panahon ng Advento. No, the first day in Advent, in fact, is technically the Christian New Year, not January 1. At doon, ito yung sa Advent season na yan, dito napapaloob ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, yung unang stage sa kanyang buhay. At sumusunod naman yan yung kanyang kapistahan ng pagbibinyag hanggang doon sa pagkamatay. Minister Pineda, kasi po naniniwala ang mga iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao.
at parang pinagdiriwang ninyo ay ang karawan ni Felix Manalo dahil sa paniniwala daw ninyo na anghel na sugo ng Diyos sa malayong silangan si Felix Manalo. Baka inyang naipagkakamali ng iba sa amin eh. Ang akala kasi, salitang anghel, pangalan din ng isang kalikasan na tao. Ang pagka-anghel, ibig sabihin, pangalan ng tungkulin nyo. Pangalan ng karapatan nyo. Ibig sabihin sa Tagalog, sinugo, messenger of God, mensahero ng Panginoon Diyos. Kaya, hindi dapat paghambingin eh. Ang paniniwala nyo kay Kristo, si Kristo yung tao. Ang paniniwala nyo kay Ginoong Manalo, si Anghel. Mas mataas pa nyo si Ginoong Manalo kaysa kay Kristo. At pagkatapos, ipinagdiriwang ninyo ang kapanganakan ni Ginoong Felix Manalo, samantalang kay Kristo raw ay hindi. Nagkakamali sila no. Ang ating Panginoong Kristo, sinugo rin, pinakadakilang sugo. Si Anghel, kung talagang tutuusin, sa sentido, si sinugo. Ngayon, bakit namin ipinagdiriwang ang kapanganakan ng kapatid na Manalo? Hindi doktrina yun. Hindi aral, hindi isang holiday obligation sa loob ng Iglesia ni Cristo. Katulad mo. Noli, pinagdiriwang mo kapanganakan mo, sila man pinagdiriwang. Pero si Kristo, pinagdiriwang din yung kapanganakan. Paano? Gusto namin ipagdiriwang. Pero paano namin ipagdiriwang? Kailan natin ipagdiriwang? Kontrobersyal ang petsa. Hindi ba pwede magtakda ng Iglesia ni Cristo ng isang petsa para kilalanin lamang na kapanganakan ni Cristo? Lilitaw, lalabag tayo sa banal na aklat. Sapagkat ang sabi ng banal na aklat, hindi tayo dapat makinig sa mga kathalang mga tao. Kaya So, mga pinagbabatayan nun sa Biblia. sa banal na aklat. Okay. Kung ano ang sinasabi ng banal na aklat, yun ang aming ginagawa. Katulad nitong binasa ko kanina. Inaamin nila, isinakristyano ang pagan festival na yan nga ang tungkol sa pagdiriwang sa Pasko, pati petsa. Labag na labag kay Kristo. Okay. Sa born again Christian, may mga klase ng born again Christian. Ang klase ng born again Christian sa inyo? Ito ay kasama ng mga ebangheliko at kumikilala na si Jesucristo ay ipinanganak gayon din ng nabanggit na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Pero wala rin eksaktong petsa gaya ng kay Minister Pineda sa Iglesia. Walang tinatakda na petsa. Pero mayroong ika nga ay pagsunod sa pagkilala ng culmination ng pagpaparangal sa Panginoon sa kanyang kapanganakan. Pero hindi nangangahulugan yon na yun ay ang tinakdang panahon o araw sapagkat yun ay naging isang naging batayan lamang na maari nating isalagay sa kalendaryo. Kung yun ay inilagay sa Enero, pwede din natin pagdiriwang sa Enero. Kung yun nilagay sa anumang kalendaryo, kung ngayon, dahil nandito, ay nakikita natin ang kahalagahan ng paggunita. Itong sa punto na kahalagahan ng paggunita. Kung ipinagunita ng Panginoon ng mga iba't ibang mga stages o mga bahagdan ng kanyang buhay rito sa lupa, siguro napakahalagang gunitain ang kapanganakan niya. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi ba pwede natin masasabing araw-araw ginugunita natin ang pagsilang ni Cristo? Ano ba? Kinikilala namin ang Araw-araw ko yan. Anong masamang araw-araw magunita natin? Kasi amin yung pagsilang ni Cristo. Oo. Ginugunita. Pero pag December 25, parang may pagdiriwang ng Iglesia na sinasabing araw ng mga bata ba? Gano'n? Ay, hindi. Natapat lang yun. Malayon lang. December 25 po. Pero hindi sinasadya yun. Hindi sinasadya. Kaya itinakda ang pagpapasalamat ng kabataan sapagkat December 25. Sapagkat sa ibang mga distrito ng Iglesia ni Cristo, nagpapasalamat ang mga bata ng ibang petsa. Komo doon sa Metro Manila, komo yung December 25, holiday. Sa layo naming ibukod ang aming mga kabataan. Metro Manila lang ho yan. Sa Metro Manila lang halos. Totoo yan. Yung December 25 na araw. Hindi talagang kinusayon, kundi komo yung araw na December 25, holiday. Yung mga bata, yung mga pagkapanahong yun, ay aming ibinukod sa isang pagsamba nila sa Nagkataon mo ba yan? O nagkataon lang? Na December 25? Oo, nagkakataon lang. Pero hindi... Anong pinagbatayan mo dyan? Holiday? Common ba? Testa opisyal. Walang Holiday. gawain ng mga tao. Kaya napakaganda ng pagkakataon para sa mga bata, kasama ang kanilang mga magulang, na idaos yung kanilang pagpapasalamat sa Diyos sa loob ng aming mga bahay-sambahan. Pero hindi ibig sabihin, sa ilalim ng Espiritu, Disyembre 25 ngayon ipinangalan ang Kristo, kaya kayo ngayon magpasalamat. Wala hulong ganun, diwa. Parang ang sabi nila, ang katunayan yun kasi ang sabi nila parang ang Pasko kasi para sa mga bata, sinabay na ng Iglesia ni Cristo. Nagkakataon lang. Nagkataon lang. Oo, nagkakataon. Magbabalik ko kami. Sa born again at saka sa Iglesia ni Cristo, kung sakasakali po na mapatunayan na talagang sabihin natin December 25 o Oktubre
25 ay pinanganak talaga si Kristo. Tayo ba isasangayon na ipagdiwang natin ang Pasko, halimbawa sa petsang ito? Ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, ngunit sa paraang itinuturo ng Biblia. Noong magdiwang ang mga anghel ng si Kristo ipanganak, ang ginawa nila ay nagpahayag sila ng pagpuri sa Panginoon Diyos. Di ba? Kalwalatian sa langit at kapayapaan dito sa lupa. So ano ibig sabihin, pagkakaiba sa pagdiriwang ng Pasko ngayon? Hindi namin ipagdiriwang na katulad ng pagdiriwang ng mga Katolik at mga Protestante sapagkat inaamin nila ang paraan ng kanilang pagdiriwang ay hinaluan ng mga gawang pagano. Okay. Kalabang-kalaban ng ating Panginoong Kristo yan. May binabasa ko kasi ako dito. Mari ba ka, Noli, pakitulutan mo lang basahin kung sa Biblia ni Kristo o kung sa pagano. Sapagkat kung tayo tunay na Kristiyano, susunod tayo kay Kristo. Ganito nakasulat, Mateo 6:7-8. Ang inyong panalangin ay huwag paulit-ulit, tulad ng ginagawa ng mga pagano, pagkat akala nila'y diringgin sila dahil sa dami ng salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sa mga pagano. Sapagkat sa panahon ni Kristo, may mga pagano na. Yamang bago pa ninyo sabihin, ay alam na ng inyong Ama kung anong inyong kailangan. Pagkatapos nakasulat sa Efeso 4:17, kaya't ito ang masasabi ko, sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan, ang mga iniisip at nadirimlan ng kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa, matigas ang kanilang puso, iwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Pagkatapos i-adapt natin ang mga... Tingin ko lang ang inyong reaksyon tungkol dito sa binabasa kong ito. Of all the holy people daw sa ating scriptures, walang nakatala na ipinagdiriwang nila o ginugunita nila ang birthday nila maliban sa mga makasalanan na katulad ng Pero at ni Herod na kung saan ipinagdiriwang ang kanilang kapanganakan. So, wala ba kayo reaksyon na pinagdiriwang ang kapanganakan o birthday ng mga makasalanan lamang? Totoo ba yun? Merong mga aklat na nagsasabing ganyan. Pero wala ko sa iglesia niyan. Nang ipinagdiriwang, birthday lang ng mga makasalanan? Ay, hindi. Karapatan ng isang tao. Sa Katoliko, ganun din. Ni Kristo, ipagdiriwang niya yung kanyang kapanganakan. Kaya lang ang... Ngunit, yung pagdiriwang namin ng aming kapanganakan, hindi doktrina sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hindi doktrina yun. Okay. Meron nung kasing report ang ating kasamang si Eric Cortez dahilan sa ang Jehovah's Witnesses, so itong saksi ni Jehovah, ay tumangging pumarito ng live at makaharap po kayo dahil sa pangamba nilang baka daw mauwi sa debate itong palatuntunan ito. Pero pinaunlakan po kami na makapanayan si Ginoong Felix Fajardo, ang ministro ng mga saksi ni Jehovah, para magpaliwanag sa kanilang paninindigan hinggil sa pagdiriwang ng Pasko. Pakinggan muna natin ang report ni Eric Cortez. Ayon kay Ginoong Felix Fajardo, ministro ng mga saksi ni Jehovah, hindi dapat ipagdiwang ang Pasko na sinasabing anibersaryo ng kapanganakan ni Jesus dahil wala umanong nakasaad sa Biblia na ipinagdiwang ni Kristo ang kanyang kaarawan. Sa pagkakataon na si Jesus ay narito sa lupa, mayroong mga 33 pagkakataon dumating yung araw ng kanyang kapanganakan. Wala man lamang ni kahit isang banggit na siya ay nagdiwang ng kanyang kapanganakan. At hindi iniutos ng Diyos sa Biblia na ipagdiwang ang kaarawan ng sinuman. Ayon pa kay Ginoong Fajardo, tanging ang mga pagano lamang o mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos ang nagdiriwang ng kaarawan. Sa Biblia, maliwanag ang pagkakasabi na ang dalawang nagdiwang lamang ng kaarawan ay parehong pagano at ang naging resulta ay hindi mabuti. Isa ay si Paraon at ang pangalawa ay si Herodes. Nasabi yun sa Ecclesiastes 7:1 na ang sabi, mas mahalaga ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Si Jesus ay hindi nagsabing ipagdiwang ang kapanganakan, ngunit nagsabi naman siya na alalahanin ang kanyang kamatayan. Binigyang din ni Ginoong Fajardo na hindi 25 ng Disyembre ang tunay na petsa ng kaarawan ni Kristo. Sapagkat ang sabi, noong si Jesus ay ipanganak, anya ay may mga pastol na nagbabantay sa kawan, nagbabantay sa parang ng kanilang kawan. At yun ay sa gabi. Tatanungin mo ang ordinaryong mga taga-roon sa Jerusalem. Sa kasalukuyan, anong petsa kaya maaaring mangyari ito? Ang marahil na kanilang isasagot ay mula mga buwan ng Abril
hanggang buwan ng Oktubre. Pero hindi nila sasabihin ito ay nangyari sa buwan ng Disyembre, pagkat yan ay talagang taginaw, malamig, at may mga pagkakataon pang umuulan ng niebe sa panahon yun. At ayon sa komputasyon ng mga saksi ni Jehovah, Oktubre at hindi Disyembre pinanganak si Jesus. Tinatanggap ng halos maraming relihiyon na ang kanyang kamatayan ay nangyari sa mga Abril 1. At ang kanyang edad noon, nung siya ay mamatay, ay 30 at 3 taon at 6 na buwan. Dagdagan mo lamang ng 6 na buwan pa yung kanyang kamatayan at magiging araw na ng kanyang kapanganakan, di ba? Eh ngayon, kung Abril 1 yon, namatay siya, eh di nagdadagdag sa ngayon ng 6 na buwan, di Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre ang kanyang kapanganakan. Hindi aabot ng buwan ng Disyembre. Nag-uulat, Eric Cortez na magandang gabi, bayan. O may gusto mo mag-react doon sa sinasabi niya? Hindi namin natatanggap Na? na ang nagdiriwang lang ng kapanganakan ni mga taong walang Diyos, mga pagano. Mga makasalanan. Yung mga makasalan. Oh. Paano nung ipanganak ang ating Panginoong Kristo? Mga anghel na galing pa sa langit ang nagdiwang. Nagpuri. Nagpuri sa Panginoon Diyos. Paano natin tatanggapin yung sinasabi niya ng... Ganon din ang papahay niya, Father. Hindi lang yun. Pagkatapos, ang mga Hudyo ay kinakailangan magdiwang ng 12 kaarawan nila because ito yung tinatawag nilang talagang pagmamature na nila, no? O ang tinatawag sa wikang Ebreo, bar mitzvah. Kaya mismo si Jesus ay nagdiwang din ito sa 2 kalabanata ni San Lucas, talata 42, sabi niya, and when he now reached 12 years old, so talagang naabot niyang 12 years old, nagpunta nga siya sa Jerusalem. Kaya talagang pinagdidiriwang pa rin nila ang kanilang kaarawan. At itong pinaka-special na birthday niya, yung ika-12 birthday. Tapos ikalawa, ako'y nanirahan talaga sa Jerusalem ng halos isang taon. Nag-aaral ako sa Hebrew University. Ang taglamig doon, yun ang pinakamagandang panahon para magpastol ang mga pastol dahil malago ang damo. Kapag tagtuyot naman, talagang brown na brown ang lupa, wala silang makakain. Kaya hindi maari yun April na October mangyari dahil tag-init yun at tuyot na tuyot ang damo. Pero pagdating ng Disyembre o pagdating ng bandang November, December, January, hayan, taglamig, so yun ang mas magandang talagang pagpapastol. Yung pagpatawad niyo, hindi ko matanggap. Yun naman binasa niyo sa Biblia. Na? Na binanggit na si Kristo, umabot ng 12 taon, anyo 30, anyo 33. Parang ibinabalita lang kung ano ang kanyang edad. Pero hindi mababasa rin ipinagdiriwang niya ang kanyang kapanganakan sa isang tsak na petsa. Wala niyan. Parang sinabi lang, 12 taon, pumasok siya sa templo, nag-usap siya sa mga tao ron. Tumaan niyo 30, nagsimula siya ng kanyang ministeryo, natapos ng anyo 33, sabihin na natin yun. Pero hindi sinasabi niyang nagdiwang si Kristo ng kanyang kapanganakan. Pero sa wikang sa Ebreo, kinakailangan unawain nga natin ito ay batay talaga sa panahon na yun sa Ebreo, sa isang tunay na kasaysayan na nangyari at naganap, no? Sa 12 taon ng bawat Ebreo ng kanilang kaarawan, sila ay nagdiriwang ng bar mitzvah. Kaya makikita natin, ito yung unang pagkakataon, sila ay papasok sa templo, sa sinagoga, at babasahin nila sa harap ng lahat ng tao, Shema Israel, Adonai Echad. So, pakinggan niyo Israel, ang Diyos natin ay isa, ang Diyos natin ay ating Panginoon. Tanggapin na natin yan, pero hindi sinasabing pagdiriwang ng kapanganakan. Kaya maraming mga nagpapatato. Ito lang mga librong naladala ko eh. Maraming nagpapatato. Ang mga unang Kristiyano, ang ating Panginoong Kristo, hindi nagdiwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat talaga namang hindi inyutos. Kung totoo mang inyutos ng Diyos sa mga anghel na inutusan niya para ipagdiwang noon mismong isilang ang ating Panginoong Kristo. Pero magpasa tayo ng banal na aklat. Okay. Pagkatapos nun, wala nang inyutos. Yun ang banal na aklat niyo at saka... Yan. Also, Magkaiba yung problema kasi ang pinag-aralan ko po ay yung mismong original na wikang Ebreo at yung wikang Griego. Ayun sa kanya.
Abay, yan binatay sa mga, sapagkat itiwi kang Pilipino, kaya itisaling, binatay din sa pag-aaralan at susuriin. Sa born again, ano yung dala nyo? Gayon din po ay batay din ang hango sa mula sa Hebreo at Grego. Kasi hindi kami nagsali nito, itisaling. Magkakaiba ito? Oo. Pareho po. Hindi ko kami nagsasali ng Biblia. Hindi kami nagsasali ng Biblia. Magbabalik ko kami. Ang kaming commercial break, tuloy-tuloy ang aming usapan tungkol dito sa pinag-uusapan nating Pasko, ano? Father, may sinasabi kay kanina bago tayo magbalik sa point. Yeah, siguro yung yung reaction ko doon sa nabanggit kanina ng sa Sinioba, ang mga nagdiriwang lamang ng kanilang kapanganakan ay yung mga pagganot, mga makasalanan, ay hindi rin namin matanggap yon. No? Halimbawa, sa amin, isang pagtina Kristiyano, sa aming ritual, mayroon kaming misa ng pasasalamat para sa araw ng kapanganakan. No? 25 yan. Hindi. Yung birthday ng isang tao. Ng isang tao. Kasi yung Okay. sinasabi niya kanina na nagdiriwang lamang ng kapanganakan ay yung mga pagganot, mga makasalanan. Kami, nagdiriwang ng aming birthday o kapanganakan. Pero doon, pangunahin yung pagpapasalamat. Nagkataon lamang na sa ating kultura, napapaloob yung isang uri ng pagdiriwang na kailangan kang maghanda, mamumbida ka. Ganito yung ating kultura . Subalit, sa gitna ng pagdiriwang na yan, hindi nawawala yung diwa ng pagpapasalamat. Hindi ibig sabihin na gusto mong magpabungga o gusto mong magpasikat. Naririyan pa rin palagay ko sa diwa at sa puso ng bawat Pilipino kahit gaano kabungga yung pagdiriwang niya, esensya yung pagpapasalamat sa Diyos. Sa araw na ito, bigyan sumapit siya sa kanyang araw ng kapanganakan at yung pagpapasalamat at panalangin na mapagkalooban pa ng grasya sa isang darating na panahon. Minister, ano po ang papel ni Maria sa kapanganakan? Siyang ina ng ating Panginoon. Ayon sa inyong reliyon. So, nakakaisa tayo sa kapanganakan yan, ano? Men, ang isa rin dito sa kini-question ay yung simbolo. Halimbawa, yung simbang gabi, Noche Buena, paano ba paliliwanag sa Katoliko yun? Una sa lahat, ang simbang gabi ang nagsimula. Ito ay simbang gabi, hindi yun Advent Masses yan. No? Hindi lang paghahanda. Ang simbang gabi mismo ay Christmas Masses na. At paano sa wala yung from December 15? Yung December 16 up to December 24, ito ay Christmas na. Kaya nga, tinatawag Misa de Gallo, pero Gallo ay manok, no? Pero dahil napakaaga. Ito ay dahil nung unang panahon, ang mga parokya ay talagang magkakalayo at yung mga iba't ibang mga bayan, hindi maabot ng pare, hindi mapagmisahan ng isang misa sa December 25 mismo. Kaya ang ibang mga bayan, ay maagang-maaga ay naglalakbay yung mga pare at sa maaga ng December 16, 17, 18, sunod-sunod yun ng iba't ibang bayan. Yes. Okay. So Christmas Mass na yun. Pero ngayon pinagpatuloy natin, so lahat ng simbang gabi ngayon ay tinatawag natin Christmas Masses. Kaya tuwing kami ay nagdiriwang May connection ngayon, yung Noche Buena doon. Noche Buena naman ay sa gabi ng mismong Pasko. Pasko na. Yes. Okay. Gusto kong mag-react. Sa iglesia. Dito naman, ang batayan namin ang sinasabi ng Danyo Encyclopedia Britannica. Pakinggan ninyo nakasulat dito. In the Roman world, the Saturnalia, yung binanggit mo kanina, December 17 was a time of merrymaking and exchange of gifts. December 25 was also regarded as the birthday of the Iranian mystery god Mitra. Yung sinasabi sa inyo, Iranian pala. the son of righteousness. Kaya, yan tinatawag nilang Noche Buena yan, na nagsisimulan ng December 17 or 15. Yan ang inspirasyon niya ni Saturnalia. Nagkataon lang yan. Nagkataon. Sunod ninyo, nagkakataon. Nagkataon lang yan. Nagkataon din. Hindi ko matatanggap na nagkataon sapagkat binasa. Actually, Hindi ko matatanggap na nagkataon. Yung gift giving, pamimigay ng regalo kapag Pasko. May iglesia ni Cristo ba namimigay din ng regalo kapag Pasko? Abay, pagka Iglesia ni Cristo nagbigay ng regalo, sa isipan, kaya ako magbibigay ng regalo sapagkat ngayon, ipinanganak ng Kristo. Ang Iglesia ni Cristo nakaunawa, hindi gagawin yun. Pero hindi kami tutuon sa pagbibigay ng regalo. Ang ating Panginoong So Kristo. kung ang Iglesia ni Cristo ay magbigay ng regalo sa Pasko, hindi kayo tumututulo? Tatanungin natin yung tao. Bakit ka nagbigay ng regalo?
Kaya ka ba nagbigay ng regalo sapagkat Dahil Pasko. naniniwala kang ngayon ipinanganak ang Kristo? Pagka sinabi niya, mali, hidwa ang pananampalataya mo. Pwede rin mo kayo tumanggap na regalo kapag Pasko naman. Kung tumanggap man kami, dahil sa ika nga, kinikilala namin ang kagandahang loob ng nagbigay. Hindi Diba? sapagkat Hindi yun ang sapagkat yun ang, sinilang oo, Kristo. hindi sa diwang ng araw na yun eh. Insulto naman kung isuli namin. Di ba? Pero hindi sa diwang. Wala bang iniwan sa ganito? Tumatanggap ba kayo ng Christmas bonus? Tumatanggap ang mga iglesia ni Cristo. Ng Christmas bonus? Hindi sa sintidong Christmas. Ay, ano? Kundi sa sintidong bonus. Ang bonus, kabayaran na isang pabuya, kabayaran bilang isang gantimpala, sinabi naman ni Cristo yun. Na, So, out of ang Christmas, manggagawa, karapat-dapat sa bonus kanyang lang mo. gawa. No? So sa born again Christian, kayo ba pag Pasko nagbibigay din ng aginaldo, halimbawa, o kayo tumatanggap din kayo ng aginaldo? Meron pong pagpalitan ng mga pagbibigay ng mga kaloob. At higit doon sa mga kaloob ay ang kaloob ng pananalangin. Ang kaloob ng pagbibigay ng bendisyon. You mean hindi yung regalo o Meron material thing? mga regalo pero na ituro. May mga bagay na mga material mawawala yan eh. Pero ang binibigay na regalo ay mga bagay na kailanman hindi mawawala sa kanila. Ano ito? So nangangulugan ito kagaya ng pananalangin, pagbibigay ng pagbabasbas at gayon din ang pagbabahagi patuloy ng salita ng Diyos. So kadahilanan na kung mayroong tunay na pagdiwang ng Pasko ay nakasentro roon sa pagdiwang sa pagtanggap ng salita ng So, Panginoon. yung katulad nun ninyo, magre-regalo sa isang Katoliko at sasabihin, re-regaluhan kita ngayong Pasko ng dalangin, yun ba hindi natin masasabing pagano? Maging hindi natin ini-exempt yung literal, material ng pagre-regalo. Meron yun. Pero nakikita natin at lalo na kapag ang isang mananampalatayang Kristiyano ay lumago na sa pagkakilala sa Panginoon, ay nakikita natin na ang kanyang madalas nga po ang regaluhan ay Biblia ang binibigay. Ang pagre-regalo ay mga bagay na makapagpapalapit sa kanila sa Panginoon. Ngayon, gaya ng sinasabi, maging sa mga kaarawan, maging sa mga okasyon ng mga anibersaryo, na ang isang mananampalataya Kristiyano may kaunawaan na sa mga bagay na mas mahalaga na nais niyang iregalo. At madalas, mayroong ibang pagbigdiwang sila ng kaarawan, mas gusto nila prayer meeting. Mas gusto nilang pasasalamat. At yun ay kinagagalak ng bawat mananampalataya Kristiyano na ipagdiwang. Sa Katoliko? Sa atin din, mas mahalaga nga ang pagdiriwang ng Yung gift giving? yung gift giving din, no? Sa halip lang na gift giving, dapat talagang meron yung spiritual na kahulugan din. At ito ay lagi naman na ginagawa natin na lahat ng mga tumatanggap ng mga regalo ay nagble-bless din sa mga ninong at ninang. At yun ang naging kahulugan na mano po, ninong, mano po, ninang. At yun nga ang ating ginagawa din. At hindi lang yun, ang pinakasentro talaga ang mismo pagdiriwang ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa ating banal na Eucharistia. Anong reaksyon niyo sa sinasabing nagiging commercialized na ang Pasko? Like for example, dating Pasko, nagtataasan ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Na hindi masaya ang Pasko kung ang mga bata ay walang bagong damit, kung walang regalo ang ninong o kaya ang ninang. May kinalaman siguro ito, Canoli, doon sa bonus. Dahil nadagdagan yung pananalapi ng tao eh. So may magagasta siya. Kanya-kanya silang abangan para magasta yung... So, kinukonsider niyong commercialized ang Pasko? Meron kinikilala po and nakakalungkot na kung ang totoong diwa ng pagdiriwang ay nalubog dahilan dito sa pagiging komersyo na kaparaanan na ginagawa po ng mga mangangalakal. At dahilan dito ay yun nga po yung nawawala ang totoong pagdiwang. At inaakusahan ngayon ang mga sangkakristyanuhan na hindi kumpleto ang kanilang Pasko kapag walang ganito. So, naniniwala kay Father, nawawala ang espiritu ng Pasko dahil sa nagiging commercialized na ang Pasko? Well, hindi lang naman. Kasi ang mismo komersyo ang nagpapahayag din ng diwa ng Pasko sa kanilang mga simbolo ng ating pagkakristyano. At yun nga, tulad ng mga parol at mga bituin at lahat ng mga dekorasyon na nangyayari, para bang kinakailangan kung yung espiritu mo ay talagang punong-puno ng diwa ng Pasko at ng kaligayahan, ay nagbibigkas mo rin ito sa ibang mga pamamaraan, no? Tulad din ng ginawa ng 3 mago, no? 3 wise men, no? Dahil tuwang-tuwa sila nang nakita nila ang ating Panginoon, na ngayon ipinahayag nila ang kanilang kagalakan sa pagbubukas ng kanilang kayamanan at pag-aalay ng handog sa ating Panginoon. Kaya ganito din ang ating nagagawa at sa bigayan niyon, mas marami kang natatanggap. At yun siguro naiisip ng mga ngalakal na
lalo silang nagbibigay ng bonus, sila rin naman ang tumatanggap nito ng mas marami. Kaya tulad din ng diwa din naman ng Pasko, tulad ng nagawa ng ating three wise men. Minister Pineda? Walang kayo question tungkol dun sa bigay ng regalo, komersyalisasyon ng Pasko? Dapat sa alang-alang, ang tagubilin ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia, it is better to give than to receive. Kaya pwedeng tumanggap, pero mas mabuti niyang nagbibigay kaysa tumanggap. Kaya magbigayan ng mga tao, sharing. Hindi kami tutol doon. Pero kailanman ang sharing, nai-influensyahan ng maling pananampalataya, ng hidwang pananampalataya, hindi papatol dyan ang Iglesia ni Cristo. At yung sinasabing ang Pasko, kapanganakan ni Cristo. Oo, Kaya hidwang nagkikinig na sa iyo. pananampalataya yun eh. Okay, magbabalik ko kami makalipas muli ang pagtalakta. Sa Aglipay po, Father, ano masasabi dito sa sinasabing komersyalisismo ng Pasko? Kami masasabi rin namin na totoo nga na yung nagkakaroon ng matatawag nating trend, no? Na yung Pasko ay nagiging commercialized. At ito ay masasabi natin, makikita natin sa iba't ibang uri ng pagdiriwang, pag-observe ng Pasko, no? Na sa halip na maituon yung tunay na pagdiriwang ng Pasko doon sa katotohanan ng pananampalataya na ang Diyos ay naging tao at itong pamamagitan ni Jesucristo at siyang naging tagapagligtas natin, nawawala ang atensyon ng tao doon. Sa halip na pupunta sa mga regalo, sa mga palamuti. At para sa akin, walang katuturan, no? Ang isang tao na maggagastos ka ng libo-libo sa iyong bahay, sa palamuti mo sa Pasko, na kung ating iisipin, sa pagdating ng Pasko, sinasabi natin, tayo Kristiyano, hindi natin masunod yung 9 na araw na paghahanda para sa Pasko, hindi natin magawa yon. At kahit na pagdating ng araw ng Kapaskuhan, hindi pa nga makapagsimba. At kung iisipin na, libo-libo yung nagagastos natin sa pangapalamuti, isipin na lang natin yung mga nakakaawa natin, yung mga kapatid na mga naghihirap. Na kung titingnan natin kung paano natin ipagdiwang ang Pasko, sabi nga ni Maria, yung kanyang sa Magnificat, yung sa kanyang pagpupuri, doon natin tingnan, no? Siguro na, my soul magnifies the Lord, no? And my spirit rejoices in God. Bakit? Sapagkat ipinakita niya ang kanyang kamanghamanghang gawa, no? Yung kanyang pagbibigay pansin at kanyang pagkiling doon sa mga mahihirap. Okay. Pero, hindi kaya masisisi natin 3 hari na sila nagsimula na magbigay ng regalo? Siguro, ang Diyos na unang nagbigay. Ng regalo? Ng regalo. Sa kanyang bugtong na anak niya. Walang Niregalo niya. Pagkatapos si Jesus, ibinigay niya po ang sarili niya. Hindi siya nagpakamatay. Ibinigay niya. So hindi yung 3 hari ang una nagpauso ng regalo din? Kaya ang Diyos. Kaya ang unang mag-gift giving ay ang Ama na sa langit, ipinagkaloob niya kanyang bugtong na anak. Kaya yung Juan 3:16 na sinasabi natin na parang sentro na ebanghelyo na nagsasabi na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaming mga Iglesia ni Cristo, hindi kami tutol na magbigay niya ng tao ng regalo, magmagandang loob sa kapwa. Pero ang inuulit-ulit namin sabihin, hindi tama na ang tao nagbibigay ng regalo na naiimpluwensyahan ng isipang kung tawagin ng Biblia, mali at hidwang pananampalataya. Ano masasabi niyo sa mga dekorasyon, star, parol, yung Christmas tree, Christmas lights, at ilan pa? Ilan ba yung masasabi niyong pagano ding... Pagan festival yan. Mga gamit ng mga pagano yan. At inaamin nyo ng mga Catholic authority. Tama ba yun? Hindi naman po. Hindi ba Hindi pagano natin yung Christmas sinasabi tree? na ang Christmas tree ay isang kaugalian, hindi pagano, kundi sa una nagsimula sa mga Germans. At ito ay galing din sa Biblia dahil talagang sinasabi na nandun ang puno ng buhay. Kaya nga binibigyan ng dekorasyon ito.
lahat naman ng bagay. Ang Christmas tree parang puno ng buhay. Yes, lahat ng tao may sariling interpretasyon dahil sa aming Katoliko, hindi ito paghano dahil talagang batay naman sa Biblia at talagang nakukuha naman at nakikita natin na ang Biblia ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng Espiritu niya sa mga konkretong pamamaraan at mga simbolo na talagang nakikita natin tulad ng bituin. Bakit may parol? Dahil talagang may parol, may bituin Ay, na Christmas natagpuan. Ngayon na nagkakausuhan Christmas lights, nawawala ang parol. At iba-iba na ngayon ang korte ng parol. Paano yun? Pero at least yung mga Christmas lights siguro makita natin sa Makati. Merong mga bituin din. Spirit ang kinukuha na lamang. Oo. Okay. Oo. Nararamdaman ang spirito mo na talagang Pasko na. Minsan pag nakita ng mga tao, uy, Pasko na, talagang ako. So nararamdaman mo uli yung pagdiriwang at pag-aalaala sa ating Panginoon. Hindi kaya time will come na ang Pasko'y ipagdiriwang natin na simple-simple sapagkat nagiging masyadong komersyalismo na? Hindi naman siguro dahil ang Diyos sa mga pagkakataon na naging mahalaga mga tinatawag nating decisive events na talagang may pinakita siyang mga simbolo at mga palatandaan na talagang siya'y kumikilos ng konkretong pamamaraan. Kaya ayan, tulad sa Exodo, pinalaya sila, kaya nga sila ay may awitan, sila ay talagang may konkretong pagdiriwang ng Passover. Kaya tulad din sa paggawa ni Jesus ng kanyang pagpapakasakit sa krus, ito'y muna inialay ang kanyang sarili at sinabi niya, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Okay. Ito ay responsibilidad ng lahat ng simbahan na paalalahanan yung kanilang mga constituents, yung mga sinasakupan na sa tuwing pinagdiriwang ang anumang bagay ay isaalang-alang ang tamang kalagayan ng kanilang puso at maging ang intensyon. Sapagkat sa kalaunan ng panahon, nalilimutan ang pinaka-original na nais at mithiin. At siguro ay magiging sa pamagitan ng ating programa ngayong gabi ay naaalerto. Yung ang huli kong katanungan sa inyo, tigi-tigisa kayo, ano? Tayo hindi nagkakasundo sa Pasko sa December 25 at sa kapanganakan ni Cristo. Pero para sa atin may mensahe din ang Pasko kahit kayo, Iglesia ni Cristo, ano? Sa inyo muna, Father. Ini sa lahat ang Paskong pasimula talaga ng dulot ng kaligayahan ng Diyos sa ating lahat na hindi tayo nag-iisa, pero siya'y kasama natin, siya'y naging tao tulad natin, nakaunawa sa ating hirap at sa ating buhay. At kaya nga, para bang yun, alam mo, ito ang ating Panginoon na hindi nag-iisa, pinagkaloob ng sarili upang maranasan at lubusan niyang maunawaan. Hindi ba para sa inyo hindi mali na nagiging commercialized ang Pasko? Ang commercialization ay bahagi talaga ng ating buhay dito sa daigdig mundo, sa daigdig. Pero pwede naman i-convert ang commercialization kapag gagawin natin ng wasto ito at ipatuturo natin ng tumpak na diwa nito. Okay. Minister Pineda. Ngayon, kami bilang mga Iglesia ni Cristo, kinikilala namin, ipinagpapasalamat namin, ikinagagalak namin na ang ating Panginoong Kristo isinilang. May stand pa naman kami na ating Panginoong Kristo yung tagapagligtas at ililigtas niya ang Iglesia ni Cristo. Pero kung ating pag-aaralan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo bilang Pasko o Paskwa ay hindi ang kanyang kapanganakan. Ang kanyang pagliligtas, yung kanyang kamatayan. Kaya sa banal na aklat, itinuro na ang alalahanin ay ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ng mababa, 23 hanggang 26. Ito ang araw na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya ipagkanulo, tumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagtira-tiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos makahapon at sinabi, ito ang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Yan ang aming ginagalang. Yan ang aming sinusunod. Father, last few words. Sabi, yung pagdiriwang ng Pasko, siguro para maiwasan natin o mabawasan yung tinatawag nating komersyalismo sa Pasko. Tapos sa aming simbahan sa Iglesia Pilipino, sa simbahang Aglipay, ibig din namin bigyan diin, no? Yung diwang Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko.
Siguro marami kasi sa ating mga pagdiriwang ng Pasko na yung ating minana galing sa ibang bansa. Mhm. At gusto namin Naka-influensya na rin sa atin. naka-influensya na sa atin. So, hindi natin Kasama sarili yun. ang pagdiriwang na yan. Katulad nga halimbawa ng Christmas tree ng Santa Oo. Claus, Oo. no? Ang sa amin, Pero gusto hindi namin, yung snow. pati nga yung snow na iimpo, gumagawa tayo Sariling snow. Oo. Gusto namin bigyan yung isang makapilipinong pagdiriwang ng Pasko. Okay. At para hindi rin mawala doon sa tunay na diwa. Tulad nung aking ikokot yung mensahe ng aming obispo ng Maynila, Na? kanyang Christmas message, na Christmas, sabi niya na Christmas reminds us that when everything else fails for man, Christmas reminds us that there is still a God who is determined to intervene in our... Balik ko kami makalipas ang ilang pagkalakbay. our behalf. Okay. Nagpapasalamat sa ating mga panawin ngayong gabi at magandang Pasko. Bayan.